Guys, magandang araw po sa inyo. Hello ka. Gusto ko lang po i-share sa inyo yung video sa pag-repair ko ng automatic washing machine. Gusto ko pong makatulong po sa lahat po ng merong automatic washing machine. Gusto ko po sa pamamagitan po nito ay makatulong po ako. Hindi po kailangan natin tumulong at magpa-picture sa social media at magbigay ng tulong sa isang tao. Ito po pala ay hindi kaaya-aya o hindi dapat natin ginagawa. Ano po, sabi sa Mateo 6 verse 1, huwag po tayong mapagkunwari. Hindi po tayo dapat tumutulong na nakikita po ng ibang tao. Hayaan na lang natin na lihim ang ating pagtulong. Sa pamamagitan po ng pag-share ko ng video na to ay wala pong ibang motibo kundi ang tumulong po na malaman din ninyo yung pong trouble o yung sira ng inyong automatic. Step by step po, meron po ako mga iba pang video na i-share po para po magawa nyo DIY, do it yourself, yung pong pag-repair po ng automatic washing machine, diba baby? Ano? Kaya po salamat po at panoodin nyo po. Salamat at magandang araw. Okay, start na tayo. Yung control panel ating buksan. Dito sa gilid o kung ano man yung design ng inyong automatic washing machine, depende sa model. Pero may mga nakatago yung screw, yan sa loob. Bubuksan natin yan, i-untight natin yung screw. And pagkatapos ay may mga nakaklip. Dahan-dahan lang kayo para maiangat naman yan. Yung full video natin, yung kuha natin, makikita nyo sa YouTube account ko, no? Panoodin nyo. Ayan, may mga nakaklip yan. At iaangat lang natin dahil nakaklip sa plastic. Dahan-dahan lang, baka mabasag. Yan yung mga clip. Yan. Tapos silahin lang natin. Yan na. Yan yung control panel niya. Digital kasi. Kaya nandyan yung mga automatic niya. Yung mga triac. Hindi katulad ng mga ordinary washing machine. Yung timer mechanical. Ito electronics po ito. So, buksan po natin yung loob para makita nyo po step by step. Kapag ka po kasi nag-error 3, pagka nag-i-start na po kagad, kahit ano, washing machine, spin dryer, drain, pagka in-start nyo, nag-error 3 na po. Marami po tayong, halos lahat po ng washing machine na automatic, ganyan po ang trouble, ang sira. Kaya tuturo ko na po kagad ng mabilisan. Yung pong ibang mga error naman, tuturo ko po sa susunod ng mga videos. Yan, pagkaangat po natin yan ng control panel, hanapin nyo po yung hanapin nyo po yung meron po siyang automatic switch na ginagamitan ng magnet. Kung may tester po kayo, kung wala naman kayong tester, tuturuan ko po kayo kung paano mag-test o mag-check netong automatic switch door nito. Ito po, ayan po yung automatic switch door. Ayan. Teka, i-pause ko lang tapos ma-close up natin. Ayan po, tanggalin natin yung socket para po ma-testing natin ng actual. Gamitan po natin ng tester. Para sa mga walang tester naman, tuturo ko po yung kung paano mag-testing netong magnetic switch door. Yan po ay madali lang rin po malaman kung sira o buo. Ngayon po sa mga may tester, ganito po. Kuhanin nyo po yung continuity, ilagay nyo sa X10, X1 o X100. Tapos sa washing machine natin sa pintuan, meron po yung magnet. Hanapin nyo po, lagyan nyo ng metal. Kapag ka po malakas pa yung magnet, pwede nyo pa pong ibalik sa original. Pero kapag mahina na po, pwede nyo na pong irekta to. Kaya lang po, ang disadvantage po, kapag ka po nakabukas yung pintuan ng washing machine, iikot po siya. Pwede po kayo makapaglaba, pwede po kayo makapag-spin dryer nang naka-open. Hindi po siya safe para sa mga bata. So, mas maganda pa rin po merong automatic switch door. Ganito po, didikit nyo lang po yan sa may magnet. Makikita nyo po dyan, yung tester ko. Ayan po, pumalo po siya. Zero resistant po yan. Ibig sabihin, parang nagkakadugtong po yung dulo, yung nagkakaroon po siya ng dugtong kapag ka po dumidikit sa magnet. Ayan po, makita nyo po. Ayan, babalik ko, galing ko, babalik ko ulit. Tapos dudugtong po siya.
So magkakaroon lang po siya ng switch pagka binababa yung pintuan ng ano. Yan po yung pinagmumula ng error 3. Kahit na anong washing machine yan, kahit na anong brand, kahit na anong model, ito po yung nagbibigay po ng error sa may ano kapag in-start nyo kagad. Nag-start kayo kagad, nag-error, ibig sabihin yung magnet nyo saka yung switch door nyo ay hindi na tumatapat doon. So ayun guys, nung talaga mahina na yung magnet sa pintuan at hindi na natin maisentro kasi nga mahirap i-synchronize yun isentro yung maging accurate. So kung di man siya humihina, maaring madumi o kaya naka-disalign, kabubukas sara o dahil sa tagal na rin ng panahon, irekta nyo na lang po yung switch na to, yung electronic switch. Wait. Ayan, katulad ng ginawa ko, nirekta ko po yung wire nang galing po sa board, disable ko po yung switch. By the way, ito po kahit na anong brand saka model sa mga automatic washing machine, iyan po yung dahilan ng error 3 na nagkakaroon po ng error kagad kapag ini-start niyo po yung panel control, biglang error 3, hindi man siya magkakaroon ng konti man lang command o control, hindi siya magpa-function basta pag pinindot niyo start, mag-error 3 kagad siya. So ganun lang guys ang pinaka the best. Kung hindi niyo magawa ng paraan na isentro yung magnet, pero kung maisentro niyo mas maganda. Hindi naman po kasi nare-repair yung magnet, hindi po napapalitan yung kasi nakadikit na talaga dun sa may pintuan. Ayan, testingin po natin, sarado natin para malaman natin kung talagang totoo ba yung sinasabi ko na ang error 3 po ay pinagmumulan yan ay yung pong nawawala po yung gana ng switch dun sa loob dahil sa may tapat ng magnet ay hindi po siya nakasentro. Kaya kung ating testingin po yan, nung nirekta ko po yung wire, inilis ko po yung switch, saksak po natin para makita nyo po. Ayan, kanina po pagka inon ko may ilaw po siya automatic, pero pagka po pinindot na natin yung spin dryer muna tayo kasi pagka washing wala po siyang tubig, kaya spin dryer po kasi walang tubig, mag-error siya. Ayan, kapag ka spin dryer natin, ayan, spin dryer, start natin, kanina nag-error 3 na yan, ayan na po gagana na po yung pinaka-mechanical natin sa may ilalim. Ayun po, gumagana na po yung drain